Welcome sa One Piece episode 1145 Anime Recap. Kung gusto mong balikan ang lahat ng nakaraang episodes, makikita mo sila sa channel playlists o sa description sa baba. Panoorin mo muna yun para hindi ka mahuli sa kwento. Pero kung handa ka na, tara na at simulan na natin. Nasaksihan natin ang isa sa pinakamalupit at nakakabaliw na eksena, kung saan ginawang realidad ni Luffy gamit ang kanyang Gear 5 ang imahinasyon. Ang isang nakamamatay na poison attack ay biglang nag-transform sa pinaka-solid na baseball match laban sa mga immortal na demonyo. Si Mars naman, sumalpok sa mga harang na para bang kamatayan mismo ang dumating. At sa gitna ng kaguluhan, isang sinaunang robot na halos burahin noon ang Holy Land ang biglang nagising matapos ang daang taon. Hindi pa doon natapos dahil dumaan si Mars sa Frontier Dome na parang kometa mula sa kailaliman ng impyerno. At lumikha ng mga pagsabog na nagpaliwanag sa buong kalangitan. Mula sa guho, lumitaw ang isang malademonyong ibon na parang hindi kayang galawin ng kahit sino, isang nilalang na parang mismong bangungot na nabuhay. Itinuon ng Elder ang kanyang malamig at nakakatakot na titig, at na-realize niyang sobrang lapit na siya sa pinagmumulan ng mensahe ni Vegapunk na ipapakalat sa buong mundo. Si Jinbei ay napaangat ang tingin, at sa unang pagkakataon, nakita natin ang isang veteranong mandirigma na nanginginig sa takot. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, agad niyang sigaw kay Zoro na tapos na ang laban na ito at kailangan nilang lumikas. Habang nagpoproseso pa si Zoro ng banat ni Sanji, saka lang niya tuluyang napansin si Jinbei. Pero paglingon nila, isang nakakagulat na tanawin ang bumungad, nakakatayo pa rin si Rob Lucci kahit lubusan na siyang pinulbos. Parang inuulit ni Lucci ang tapang ni Luffy noong laban sa Enies Lobby, kung saan ayaw niyang sumuko kahit anong mangyari. Nakangisi siya ng may galit. Handang itapon ng sakit para lang ay pakitang hindi siya sesuko. Habang nagtatanong si Sanji kung nakuha na ba ni Jinbei si Zoro, kumilos agad ang Merman Warrior. Hinayla niya si Zoro at sinabing panalo na ang espedista. Pero bago pa tuluyang umatake, magalang pang nagsorry si Jinbei kay Lucci. At dito niya pinakawalan ang 5,000 brick fist, na lumikha ng makapal na usok at nagdala sa kanila palayo sa lugar ng laban. Si Lucci, kahit halos malurey, ay pilit pa ring kinakalaban ang lakas ng hampas ng hangin habang bumabalik sa anyong tao. Ngunit hindi siya nakatakas, dahil biglang lumitaw si Mars sa kanyang harapan. Inutusan siyang sabihin kung nasaan si Vegapunk York. Natulala si Lucci sa bangungot na nasa kanyang harapan, ngunit wala siyang nagawa kundi magbigay ng kumpletong ulat. Ipinahayag niya na nakakulong si York sa control center sa ika-4 na palapag ng building A. Ipinakita niya ang isang Black Dendenmushi at inilista ang 2 tumakas, 5 pang Straw Hats, at 2 Vegapunk na kasalukuyang nagtatangkang makatakas sa likurang daan. Binanggit din niya ang 4 na Seraphim at 85 na Cypher Pole operatives na nakakulong sa ibabang palapag, na may 6 na minuto na lang bago magsimula ang global transmission ni Vegapunk. Pinuri ni Mars si Lucci para sa detalyadong ulat habang lumilipad paakyat. Pero agad na sumigaw si Lucci na may huling punto siyang gustong iparating, na si Kaku, ang kanyang kasama, ay malubhang sugatan at naiwan sa control center. Nakiusap siya na sana iligtas ang buhay nito. Hindi ko akalaing maririnig ko yun kay Lucci, na kaya niyang ipakita ang ganitong pag-aalala. Pero mabilis na dinurog ni Mars ang pag-asang yon. Mahihirap iligtas ang isang kulisap, kung buong pugad naman ang lilipulin. Samantala, si Luffy naman ay tumatalon sa tuwa nang makita niyang muli ang kanyang higanteng mga kaibigan. Masaya siyang nakikipagkwentuhan sa kanila habang nakatayo sa tabi ng pugot na ulo ng Elder. Patuloy niyang sinasabi na mahigit 2 taon na mula noong huli silang nagkita. Pero halatang hirap na kilalanin siya ng mga higanti. Binanggit pa ni Brogy na may mga alamat sa Elbaf tungkol sa Diyos na tila kinakatawan ni Luffy. Nagtanong siya kung saan nakuha ni Luffy ang ganoong kapangyarihan, pero wala namang ideya si ating Goma Captain. Hindi rin inasahan ni na War Curie at Saturn na makasalubong ang mga higanti sa Egghead. Lalo itong nagpasama ng sitwasyon para sa kanila. Para naman kay Dory, ang presensya ni Luffy ay parang bumalik siya sa mga alaalang ligaw na lugar ng Elbaf. Ngunit malinaw ang bilin ni Luffy, hindi na dapat makipaglaban ngayon. Kailangan munang lumikas ang lahat. Nadala ng mga higanti ang mensahe ni Sanji sa kanilang pagdating dito. Magtitipon-tipon ang lahat sa kabilang panig ng isla. Kaya agad kinuha ni Dory ang kanyang sungay,
huminga ng malalim, at pinatunog ito. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong battlefield, isang dagandong na parang yumanig sa buong isla. Narinig ng lahat ng higanteng mandirigma ang tunog ng sungay. Ibig sabihin, natagpuan na ng kanilang mga pinuno si Luffy. Tagumpay nilang itinaas ang kanilang mga armas at naghanda ng bumalik sa barko. Ang misyon nila ay isa lang, iligtas ang Straw Hats. Wala silang pakialam sa mga barko ng Navy dahil wala rin namang makukuhang kayamanan doon. Nagtawanan ang mga higanti habang nanginginig sa takot ang mga sundalo ng Navy. Ngunit hindi natuwa si War Fury. Galit siya na tila nag-uutos ng pag-urong ang mga higanti, kaya gumawa siya ng sarili niyang bersyon ng signal. Ang malademonyong baboy na ito ay gustong ipakita kung gaano kawalang saysay ang tangkang pagtakas. Ramdam na agad ni Luffy ang paparating na panganib bago pa man magsimula ang atake. Sa isang malakas na dagandong, pinakawalan ng halimaw ang kanyang Conqueror's Haki. Napilitan si Luffy at ang mga higanti na panatilihing matatag ang kanilang katawan laban sa kakaibang puwersa. Parang dinaanan sila ng bagyo, mga puno at bato ay nagsiliparan, at pati sombrero, peklat, pantalon, at tsinelas ni Luffy ay nadala ng hampas ng enerhiya. Umabot ang epekto sa malayo, at muling binalot ng matinding takot ang mga Marines, marami sa kanila ang nawala ng malay. Nag-alala ang mga pinunong higanti para kay Luffy, pero salamat sa pagiging goma ng kanyang katawan, kinaya pa rin niya ang atake. Napahinga siya ng malalim at sinabing muntik na siyang madale. Habang ikinabit muli ang kanyang peklat, tinukoy niya ang puwersa bilang Conqueror's Haki, sabay tanong kung sino ba talaga ang halimaw na yon. Para kay Brogy, simple lang ang sagot. Isa itong bigatin ng world government. Nagpatuloy sa pag-atake si War Fury, ang kanyang mga pangil ay nag-transform bilang matatalim na espada at sumalpok sa mga kalasag ng mga higanti. Tinawag nila itong Sunshield Defense. Tinanong ng baboy demonyo kung ano ang ugnayan ng mga higanti kay Luffy, at kung may alam ba sila tungkol sa kanya. Pero nagtawanan lang ang mga mandirigma, kaibigan namin siya. Sa bilis ng koordinasyon, sabay-sabay nilang pina-atras ang halimaw, at bumagsak ito malapit kina Saturn. Muling ipinakita ni Dory at Brogy ang kanilang lakas, pero nakapagtataka pa rin kung paano sila naloko noon ng kandila ni Mr. Tatlo. Habang nagre-recover, ang Ox Spider ay huminga ng malalim at nagpakawala ng bagyo ng maiitim na projectiles. Inihayag niyang buburahin silang lahat sa kasaysayan, kasabay ni Luffy. Agad na napansin ni Luffy ang panganib ng lason at binalaan ang mga kasama na mag-ingat. Dinagdagan pa niya ng kakaibang twist, pinalaki niya ang kanyang braso gamit ang Gear 3rd. Hinatak ang isang puno ng nyog, at kinayod gamit ang kanyang ngipin hanggang maging hugis baseball bat. Para mas astig, kinuha pa niya ang isang timba ng pintura at pininturahan ng kumikislap na gintong kulay. Isinuot niya ang isang helmet at handa na sa perfect swing. Habang papalapit ang mga toxic spheres, pinakawalan ni Luffy ang kanyang suntok at sabay-sabay na pinabalik sa pinanggalingan ang lahat ng projectiles. Tumatawa pa siya habang sinasabi, lasapin niyo ang sarili niyong lason. Hindi yun inasahan ng mga elder. Sino ba naman ang makakaisip na gawing baseball game ang ganoong atake? Pero dumating ang nakakagulat na twist, dahil nang bumalik ang mga yon, sumabog sila sa napakalalaking ulap ng apoy, parang atomic level na pagsabog. Natulala si Luffy sa nakita, halos hindi makapaniwala sa lawak ng pinsala. Ilang miyembro ng crew ng higanti ang nagsabi na tatakpan ng mga apoy ang daan sa gubat. Nagdesisyon si Dory na oras na para umalis, pero si Brogy ay hindi nagmamadali, sigurado siyang tapos na ang mga halimaw. Ngunit agad siyang itinuwid ni Luffy, kailangan nilang magpatuloy, dahil ang mga kalaban ay literal na immortal. At tama siya, tatlong madidilim na figure ang muling bumangon mula sa apoy, parang walang nangyari. Habang nagsimula ang kanilang pag-atres, nagtanong si Dory kung tunay nga bang immortal ang mga halimaw na iyon. Umiling si Luffy, hindi rin sigurado, pero iisa lang ang malinaw. Kahit anong gawin niya, patuloy lang silang bumabangon. Para kay Brogy, wala pa siyang nakilalang lahi o kapangyarihan na may ganitong abilidad. Pero kahit tumatakbo sila, para sa kanya, panalo na ito. Samantala, naghihintay si Nami at ang crew kasama ang Sunny. Pinagmamadali niya sina Jinbei at Zoro na magmadali. Tumango si Jinbei, ngunit inirereklamo ni Zoro na mas mabilis sila kung pareho silang tatakbo ng normal. Pero alam nating lahat,
Kapag pinabayaan mag-isa si Zoro, siguradong maliligaw siya at baka sa ibang anime pa natin siya makita sa susunod na episode. Samantala, dumating si Bonnie sa barko ng mga higanteng mandirigma. Pero hindi niya alam, may panganib nang naghihintay sa kanya. Nakapwesto na sina Vice Admiral Pomsky, Guillotine, at Red King para tapusin si Bonnie. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pagtakbo ni Sanji habang pasan si Dr. Vegapunk, pero biglang lumitaw si Mars sa harap ni York, at mariing inutusan siyang ibunyag kung nasaan ang Ron na nakikita sa screen. Ang maingay na babae ay biglang napaiyak sa takot habang nagsasalita ang demonyo. Paulit-ulit niyang tinatanong kung ano ba talaga ito, at nakiusap siyang umalis na lang. Habang nagkakagulo, nagsisiksikan ang mga tauhan ng Navy sa paligid ni Kizaru, tinatanong kung sugatan ba siya at nag-aalok ng medikal na tulong. Pero tinatakpan pa rin niya ang kanyang mga mata, at inamin na mas malalim ang kanyang pinsala kaysa sa nakikita, lalo nitong ikinabahala ng lahat. Ang tanging hiling niya ay makapagpahinga. Ramdam natin ang bigat ng sitwasyon, na wala na halos lahat ng mga kaibigan niyang minsang nagdala ng saya sa kanyang buhay. Wala na siyang malapit na masasandalan dahil sa magulong pagkakaunawa niya sa hustisya. Pero higit pa sa personal na sakit ni Kizaru, may mas nakakatindig balahibong nangyayari. Isang bagay na mas malaki pa sa kahit anong higanti ang lumitaw sa hilagang kanlurang baybayin. Isang sinaunang makina, isang higanteng bakal na matagal nang natutulog sa ilalim ng panahon, ang muling nagising. Dumadaan ito sa apoy na para lang mga patak ng tubig. Pagbangon nito, hiling niya ang kapatawaran ni Joy Boy. Naniniwala ang Gorosei na matagal nang nawasak ang makinang ito, na halos burahin noon ang mismong Holy Land. Ngunit dahil sa presensya ni Luffy, napilitan silang muling harapin ang nakakatakot na halimaw na ito. Yan ang buong recap ng One Piece episode 1145. Kung na-enjoy mo ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Makikita mo rin ang lahat ng previous recap sa channel playlists o sa description. Kita-kits ulit sa next One Piece adventure.